ka-GP Natics. Itong si Mr. 10K, yes po, si Mr. 10K. Alam naman natin doon sa hearing, magkakampi sila ni Amy Marcos. Kaya lang iwas po sa ata itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, bigla pong inilaglag itong si Amy Duterte. Pag-contempt daw kay Lacanilaw, mali. Oy, nagmamalinis. Ang Mr. 10K, nasa na 10K namin? Mga kababayan, ito po, si Alan Peter Cayetano matapos pong pagalitan, 'di ba? Matapos pong i-real talk nitong si Chis Escudero, itong si Amy na ginagamit daw po ang Senado, mga kababayan, para sa kanyang sariling interest, para sa kanyang political gain. 'Di ba? At kung ano-ano mga pinagsasabi na kesyo hindi daw po pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt order. Samantalang sabi ni Cayetano, paano ko pipirmahan? Binigay mo na, pinapakita mo pa, hindi ko pa nakikita. Advance mag-isip ang ate. Ngayon mga kababayan, etong si Cayetano, parang nagmamalinis. Biglang ayaw mapagalitan, mga kababayan. Ito yung una kasi na sinasabi ni Chis Escudero, 'di ba? Nagalit siya kay Amy bago yung kay Cayetano. Si Senator Marcos binuwaltahan ni Senate President Escudero na huwag daw hong gamitin ng Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. Okay. May mga development po dyan. Si Bombo JC Galvez. Binuweltahan ni Senate President Francis Chis Escudero si Senadora Amy Marcos na huwag gamitin ng Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. Ang pahayag ni Escudero ay sa gitna ng ikinakasang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ni Escudero, hindi niya hayaan na magamit ng Senado maging ang kanyang tanggapan sa petty partisan interest, sa propaganda o self-promotion. Tama naman talaga. Well, dapat non-partisan sila. Di ba mga ka-GP Natics? Hindi pwedeng one-sided. Para sa naging senador itong mga to, nakita na nga natin si Robin Padilla naglilingkod sa mga Duterte, hindi sa sambayan ng Pilipino. Pag inutusan daw siya ni Sara, mga kababayan, pinutusan ni Duterte, siya daw. Siya pa ang gaganap, hilahin si General Torre. Kaya mo? Lalo na ng mga kumakandidato ngayong eleksyon. Pinabulaanan din ng Pangulo ng Senado na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Mark Ilaw. Kahapon, pinatawan ng contempt si Lacanilaw dahil sumunod hindi pagsasabi ng totoo sa investigasyon kaugnay sa pagkakaresto kay Duterte. Ayon sa Pangulo ng Senado, ang lahat ng miyembro ng Senado ay batid na sa ilalim ng rules ng Senado ang kapangyarihan ng committee chairman na mag-utos ng pag-aresto sa sinumang resource person ay kinakailangan ng President. Tilaan niya binaliwala ni Marcos ang matagal ng rules na ito kung saan hindi raw otomatiko o ministeryo lamang ang pirma dahil lamang sa kanyang kagustuhan. Tama naman, hindi ministerial, mga kababayan. Kaya ito ngayon, si Alan Peter Cayetano, bigla na lang, syempre, sumabat, mga kababayan, dahil nandun siya. Tapos ngayon sasabihin niya, si Amy Marcos, mali yung kanyang proseso. Hindi raw po siya sumunod sa proseso. Mga kababayan, bakit pumayag siya? Dapat, sa ganitong banda, magkakasama kayo doon, ang gawin mo, from there, di ba? Pigilan mo na. Mali ata yan, Senadora. Pero ang totoo, mga kababayan, pinabayaan nila. Tapos ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, biglang bumaliktad. Mali daw si Amy Marcos. Naku po, eto na, laglagan to the max. So, I think yung misunderstanding, kasi nga, when I talk to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi, may statement na, hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre, emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot Di ba? Ayun na mga kababayan, lumabas na. Ano ngayon kung dapat, hindi kasi dito pinapaira lang emosyon. Unang-una, you are investigating in aid of legislation. Hindi pwedeng investigation in aid of persecution or in aid of re-election.
Pero inyo mga kababayan, tama si Robby Ong eh. Ang inaantay ko dito, wala yung tamang proceedings nila. Di ba it should be, kapag mayroong iko-contempt mga kababayan, dapat may merong magbo-vote kung sila ba ay second demotion, na natin. Di ba? Walang ganon eh. Talagang diretso, yun, ministerial? Anak ng tinapa. Yung sagot. Nagpaalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw bunsod umano ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Tingnan nyo kung paano niya i-maneuver yung desisyon na yan, mga kababayan. Di ba sabi nga ni Escudero, magsabi tayo ng totoo dito. Ako, hindi ko, kumbaga, mga kababayan, kanyang kinukundina na hindi raw siya pumirma. Ang sabi dito, paano ako pipirma? Ang nangyari, nagsasalita ka na, iwinawagay mo na yung contempt order, na hindi pa nga ako pumipirma, hindi ko pa nga nakikita. May proseso tayo. Ano yun? Ministerial, automatic. Kapag nag-contempt ka, contempt na agad. Na hindi, kahit hindi siya mang-ayon yung ating mga member ay yun na ay pagsang-ayon sa'yo. Parang ang datingan mga kababayan, binabypass ni Amy Marcos etong si Chis Escudero. Kasi Senate President yan, tandaan natin, pangatlo sa may pinakamataas na position ng bansa natin. Tapos gusto mo, ikaw ang masusunod. Kasi itong si Amy, nakikita ko, walang kinatatakutan eh. Kahit na yung kanyang kapatid, mga kababayan, ay pinapahiya niya na, ginagawa niya na ng kwento dito para mapahiya yung kapatid niya. Ganun ka ba kainggit sa kapatid mo, Amy? Hindi nakakatuwa eh. Sa totoo lang, ginagawa mo to, nakikita lalo ng tao yung kagagahan mo. Ang nangyayari tuloy, kulelat ka na sa survey. Kasi namamangga ka sa dalawang ilog. Kung nag-stick ka lang sana, ang dami-dami ng Marcos loyalists, ang dami-dami na naniniwala sa mga Marcos. Kahit na mga kakampings, kakampi na natin. Kahit na yung mga dilaw, kakampi na natin. Kahit yung mga DDS na natauhan, kakampi na natin. Tapos, gusto mo mamangka sa kabilang ilog? Isa lang naman ang sagwan mo. Tapos yung bangka mo, lubog na. Sabi ni Reynaldo Vega, ang gulo-gulo kasi ng dating unity. Yan kasi ang pinagboboto nyo. Una, mga kababayan, binoto natin, yes, tama ka, for the unity. Diba? Pero sino ba ang nanggulo? Diba yung mga DDS? Diba yung mga Duterte? Alangan naman, mga kababayan, na itong si BBM ay will continue yung iniwan ni Digong Duterte. Marami nang ang problema dun eh. Itutuloy yung war on drugs na gusto patay-patay-patay. Gusto i-continue yung gentleman's agreement doon sa China. Hindi naman ata po pwede yun. Tapos gusto ninyo minumura ang presidente tapos lumalabas doon sa investigasyon. Puro Duterte ang may pagkakasala. Pogo, itong mga drugs, yung mga laboratory, at kung ano-ano pa. Yung mga ini-export dito, ay ini-import dito, ay nanggagaling sa ibang bansa. Ang may hawak, yung mga Duterte, gusto nyo manatili lang, natahimik ang gobyerno. Wala to si Amy.
Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, Ah. katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan, Oh. and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung kaya nung araw kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero. Di ba mga kababayan? Ako naman hindi ko nakita ng buo, no? Pero naniniwala ako, nagdag-second demotion naman talaga yan sila Bato doon. Nung ikinuntem si Lacanilao. Ang problema, mga kababayan, hindi pwedeng ministerial na automatic ang Senate President ay automatic na pumirma na rin. Siyempre before na pipirmahan niya yan, ay kung talagang karapat dapat ba na ito ay i-contempt, hindi pwedeng, sige, matik na yan, contempt na agad. Walang ganon. Oh. Diyos ko. Ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilao bago ito iditine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato sa darating na eleksyon. Oh, nako na. Ay, na real talk si Babalina. Kasi naman Amy, sabi ko nga nagtataka ako kung bakit doon sa impeachment ni Sara Duterte wala kayong time. Pero pag dito kay Digong Duterte, mga kababayan, kay Sara Duterte ay ayaw ninyo. Pero kay Digong, saglit lang, moto proprio pa. Sabi, alam mo Victor Manuel, third wife si Amy. May nabasa ako kanina Hindi ko alam kung kanino ko yung nakita. Pero sabing ganon, si Hanilet nagsiselos daw kay Amy. Anak ng tinapa. Pinagsisilosan dahil kay Digong? Kulubot na yun, oy! Ha? Sabi ni Gregorio Icuspit, ka-GP hindi totoo nakakampi ni BBM ang mga dilaw at kakamping. Kunyari lang kakampi sila pero ang totoo, pinagsasabong nila ang Marcos at Duterte para liberal ulit ang mamamayagpag, kanya-kanyang interest lang yan. Hindi. I totally disagree sa inyo, Gregorio Icuspit. Siyempre, kayo, tama lang na ganyan yung inyong mga pananaw. Pero hindi lahat ng kakamping at mga dilaw, mga kababayan, meron tama. Tama rin na may kanya-kanyang interest tayo. Pero, syempre kami mas nakakaalam kami dyan Mas meron kaming tawag dito, idea at alam natin mga kababayan, hindi naman magtatagumpay ang Quadcom na yan kung halimbawa sabihin natin na hindi sila nagkampi-kampi. No? Mga kababayan, ibig sabihin may pagkakasundo pa rin yung mga yan sa isang banda. Sabihin natin magkakahiwalay sila sa pagdating sa ibang mga interest, pero sa interest na itong mga ito ay maalis yung mga Duterte, pagbayarin yung mga taong maging accountable sa kanilang mga ginagawa, agree ako doon. Yun naman ang pinag-uusapan natin dito dito sa Pilipinas, ang politika, wala talaga ditong permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Kaya lang, kung titingnan ninyo, mga ka-GPnatics, sino ba, kahit magkakaaway, sino ba ang nagtatrabaho ng totoo? Kasi I believe, nung mga senador pa, itong sila PBBM, mga kababayan, at itong sila Bam Aquino, sila po ay magkasama sa isang committee at nagtatrabaho ng maayos. Diba? Despite the fact na sabi ng iba, ang nagpapatay sa kay Ninoy ay ang mga Marcos. Pero 'di ba ang sagot natin, bakit
dalawang Aquino na ang naging presidente, wala silang napakulong na Marcos? At bakit nakikita natin na ang Marcos at Aquino ay nagtatrabaho, mga kababayan, sa iisang committee pa nagtutulungan? Ibig sabihin, itong mga to, kahit na hindi nila ipinupubliko kung sino talaga ang pumatay, na alam nila doon kay Ninoy, mga kababayan, bahala na sila doon. Pero alam naman natin yun. Ang mahalaga sa atin, nagtatrabaho itong mga ito. Okay? Okay lang yan. Okay lang yung mga ganyang mga komento. Pero, syempre, mas maalam kami sa mga bagay na yan. Hindi man lahat, no? Na nalalaman namin. Pero, syempre, meron din naman tayong mga resources, mga ka-GPnatics. Yung mga nangyayari dyan, kila Trillanes, ibig sabihin ba yan? Kabuktutan yan? Ibig sabihin ba yan? Pagsisinungaling lang yan? Diba? Mga ka-GPnatics, malalim ang politika. Hindi ninyo alam kung ano yung mga nasa likod niyan. Siyempre, hindi natin pwedeng i-divulge yung mga bagay-bagay na alam natin. 'Di ba? Oh. Yari ka ngayon. Amy Marcos. Biruin mo yung tinuring mong kakampi. Yung kasama mo doon sa table, bigla kang iiwan sa ere. Pero palagay ko, itong si si Mr. 10K, kaya ito gumanon dahil baka mayari siya. Baka madamay siya doon sa kagagawa ni Amy. Pero ang mali dito, na nakita ko, bakit hindi mo pinigilan si Amy Marcos doon mismo sa hearing? Bakit ngayon nagsasalita ka after the hearing, after na magsalita nitong si Cheese Escudero? Sabi ni Ping Laksamana, GP, ang nakabuisit lang yung lineup ni PBBM o ni BBM Basura talaga. Wala, mapili kaming silent majority kaya wala kaming choice. Mayroon kayong choice. Mali yung sinasabi nyo na wala kayong choice. Hindi porket nasa alyansa ay kailangan yung piliin. Sabi ko nga sa inyo, kayo ang nagpapasya para sa sarili nyo. Magpasya kayo para sa kinabukasan ng mga anak ninyo, ng pamilya ninyo, ng mga apo-apo ninyo. Huwag kayong tumingin. Hindi dahil alyansa kailangan na natin iboto. Marami dyan, mapagbalat kayo. Diba? Nakita na natin noon, uniteam na naging itim. Tapos gusto ninyo, alyansa. Mga kababayan, when you say alyansa, when you say uniteam, pag yan ay nagkampi-kampi sa panahon ng halalan, ang kanilang plano is manalo. Yun lang yun. Gusto nilang manalo. Pero after ng halalan, kanya-kanya na yan. Ilan lang yung talaga dyan nakakapit. Ilan lang dyan yung masasabi natin na talagang kakampi. Kasi ang alyansa o ang coalition, wag natin gamitin yung alyansa kasi ginagamit nilang ano yun eh. Ang isang coalition, 'di ba, sila ay magkakaibang party. So magiging coalition 'yan pagdating ng halalan. Ang kanilang purpose talaga manalo. Kaya kahit yung mga 'yan ay medyo hindi nila gusto yung isa't isa kapag halalan, mga kababayan, sila ay bati-bati. Sila ay kunwari magkakampi. Sila ay kunwari ay iisa ang layunin. Pero ang totoo, pagdating ng halalan, pag natapos ang halalan, kanya-kanya na po yan. Ilan lang yung talagang masasabi natin dyan na ang kanilang purpose, ang kanilang goal is to help this government. Yung iba dyan, hindi. So, tingnan natin. Meron kayong mga choice. Ngayon ay April pa lang. Lalabas yung mga listahan ng mga tao talaga. Pag natapos, ang gusto ko kasi makita, maglalabas ako ng lineup kung sino yung mga iboboto natin pag makita natin yung mga debate. Yun kasi ang gusto natin. Sabi ni Eglinton West, no, iboboto nak. Ano to? No. Hindi ko maintindihan. Okay? Gamitan lang dyan sa politika, kapit lang sa matatag. Tama. Kasi ang gobyerno,
Kung sino ang alam nila mga kababayan na mataas ang rating, diyan kakapit yung mga yan. 'Di ba? Alam naman natin maraming mga Duterte diyan sa lineup ng alyansa eh. Mm. Sabi ni Not Too Late with Misty, with Alyansa, bad thing is yung mga candidates ay nominee ng partido which walang control si PBBM. Tama din po. Victor Manuel, wala na mga yan, exposed na sila kay Mami Pebbles. Ang gulo ng comment. hindi ko nga nakuha eh. Ilocano ata yon na may Tagalog. Kaya medyo, may na ako magbasa ng Ilocano eh. Mas gusto ko yung sinasalita kasi pag sinusulat, medyo iba eh. Okay? So ito naman pag-usapan natin mga ka-GP. May part 2 tayo mamaya ah. Pag-usapan natin itong nangyari kay Karen